So dumarami na mga sangkay yung nagagalit ngayon kay VP Sara dahil po sa pangmamaliit niya. Pagiging matapobre kasi ang kanyang sinabi nung siniraan niya ang 20 pesos na bigas na tila baga ayaw niyang guminawa ang buhay ng mga Pilipino at minaliit pa po niya ito na hindi po magandang bigas at pambaboy lamang ang problema. Galing ito sa mga magsasaka natin dito sa ating bansa. Ngayon marami po ang nag-react, marami po ang nagagalit sa kanya. Umabot po sa punto na minura na po siya ng isa pong kamag-anak ng magsasaka. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po? Mga kababayan, mga solid Sangkay, eto na nga, pag-uusapan po natin itong matindi pong eksena ngayon sa politika na itong si VP Sara nga po guys. Nadali po sa kanyang sarili pong bibig. Binanatan niya, minaliit niya ang 20 pesos na bigas. Matapos nilang hanapin ito kay PBBM, ngayon na natutupad ng mga sangkay at magsisimula po sa Visayas, anak ng Tokwa, hindi pa rin po sila masaya. Ngayon, minaliit. Astang matapobre yung datingan, mga sangkay ni VP Sara dun eh. Kasi, sabihan ba naman niya na itong bigas na ito mga pambaboy? Galing po yan sa mga magsasaka natin. Pambihira, maliit ba niya yung mga magsasaka? Ngayon, pag-usapan po natin kasi dumadami po yung bad trip sa kanya eh. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan tayo po ay 1.48 million subscribers na road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below. #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay, ito na nga guys. Ito ang nangyayari ngayon. Mayroon pong, mababasa po natin. Tinanggalan lang po ng para hindi po makita talaga kung sino to. Baka sugurin ng mga, alam nyo yun, mga toxic DDS. Ngayon, ito po. Makikita po ninyo mga sangkay, napamura na po siya. Dahil po sa ginawa po ni VP Sara. Bago ang lahat, guys. Bago natin basahin yan. Kahit dito po, mga sangkay sa pag-endorso daw ni Sara Duterte kay Yorme Isko, naboljak po dito si VP Sara ng marami sa ating mga kababayan. Ito, magbasa-basa po tayo. Ito kay Sara to, mga sangkay. Ayan o. Mga gumagamit lang daw po ng pulburon ang galit kay VP Sara sa Maynila. Ngayon, ito yung mga komento, mga sangkay, na mga taga-Manila, ha? Mga taga-Manila ito. Isa rin ito si Yorme. Hindi mo na dapat pinapapunta si Sara dyan. Nasisira image mo. 101% naman na mananalo ka ulit dyan. No need for Sara. Actually, totoo din naman. Ewan ko ba't napunta yan dyan. Salamat sa suporta mo kay Yorme Isko, VP Sara, pero mananatili kaming kontra sa tatay mo. Kahit paanong pakiusap sa amin ni Yorme. Isko supporters kami, hindi Duterte fanatics. Ayan na. Mga supporters to ni Isko, mga sangkay, bad trip, no? So, ayun na nga po ang nangyayari. Bad trip kay VP Sara. Ngayon, ito, pakinggan po natin mga sangkay. Tama ba na punahin ang gobyerno na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos? Ito, pakinggan po natin. Marami po tayong makukuha dito. Bayan, gising na ba kayo? Ngayon pag-usapan natin itong tanong na tama ba ang ginawa ni VP Sara na i-criticize niya ang pamahalaan sa pagbaba ng presyo ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Alam nyo, no? Nung presidential election noong 2022, isa sa mga pinangako ni Bongbong Marcos ay sisikapin niyang o pipilitin niyang ibaba ang presyo ng bigas. Actually, yung pagbaba ng presyo ng bigas, nangyayari po talaga ngayon. Pumunta kayo sa inyong mga palengke, sobrang baba na po ng presyo ng bigas. Kahit saan kang lugar,
Luzon, Visayas, Mindanao, mababa. Isang tabi po muna natin yung 20 pesos sa bigas. Sabi ko nga, hindi na natin kailangan ng 20 pesos sa bigas. Kasi napakamura na po ng bigas ngayon. 30 plus, okay na yan. Para na po tayong bumalik sa lumang panahon. 'Di ba? Pero since pinupush pa rin po ni PBBM ang 20 pesos, edi go. Malaking ginhawa po yan sa mga Pilipino. Sa halagang 20 pesos per kilo. At yan ay isang malaking hamon sa isang magiging presidente. Ngayon, dumating ang panahon, ipinatunayan niya sa kanyang sariling sikap through his own efforts na ibaba niya kahit paano ang presyo ng bigas. Mismo. Alam mo, first time yun, mga sangkay, may nakapagpababa sa presyo ng bigas. Tapos may dadating pa na 20 pesos. 20 pesos per kilo. At yan ipapatupad muna sa una sa Bisaya and then, of course, sa Luzon and Mindanao. Ngayon, tila hindi nagustuhan ito ni BP Sara. She criticized the government for doing this, for lowering the price of rice to 20 pesos per kilo. Dati hinahanap nila no? Ngayon hindi naman na nila trip. Ang sabi ni Sara, ito ang hindi maganda. Yan na. Kaya hindi ko nagustuhan ito. Na yung 20 pesos daw na halaga ng bigas per kilo, yan ay pagkain lamang ng mga baboy. Could you imagine? Ano ang ibig mong sabihin? Yan na. Yung mga mahihirap nating kababayan na ang kaya lamang na bilihin ay halagang 20 pesos per kilo. Sila ba'y mga baboy? Ayan na. Kinukumpira mo ng pagkain o Altang-alta si VP Sara no? yung bigas na 20 pesos ay para lamang sa mga baboy. Tila malaking insulto yan sa mga kababayan nating mahihirap. Mismo. Lalo-lalo na yung mga nasa dulo ng laylayan. Imbis na matuwa ka, suportahan ng gobyerno sa matagumpay na effort na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo na kung saan maraming mga kababayan natin ang makikinabang. Mismo. Tila hindi mo pa nagustuhan, kiniritize mo pa, ininsulto mo pa ang gobyerno, pati ang mga mahihirap Mismo. na umaasa sa ganung halaga na 20 pesos. Kaya masasabi ko, no, itong statement ni Sara ay isang malaking move to destroy the government. Kasi nga, kapag ang isang gobyerno ay nagtatagumpay, itong mga kalaban ng gobyerno ay hindi natutuwa. Mismo. Gusto nilang ibagsak ang gobyerno at the expense of the interest of the people. Dapat kung tapat kang tagapaglingkod ng bayan, no, hindi mo tinitignan ang gobyerno kung ito ay gumagawa ng mabuti. Dapat suportahan. Hindi mo tinitignan na kalaban ito. Yan ang problema, mga sangkay. Kasi, kahit anong gawin ng gobyerno, itong mga toxic DDS, including the Vice President, hindi po masaya. So, ako nga, mga sangkay, to be honest, ako ay sa 2028, may agam-agam pa po ako. O pinag-iisipan ko pa kung sinong susuportahan ko. Pero nung itong statement ni VP Sara lumabas, napailing na lang ako. Sabi ko, anak ng toka, sobrang bitter naman nito. Hindi po pwedeng maging presidente kung ganito po. Klase mag-isip. Piruin mo, pinapagaan na po yung buhay ng mga Pilipino, 20 pesos na bigas. Sisiraan pa. Anak ng toko, anong klaseng tao ka? Ngayon, mga sangkay, eto. Ayan o. Nagagalit na po. Pasensya ka na. Sara Duterte, pero PI mo. Di kami hayop. Pinsan ng lolo ko magsasaka sa Nueva Ecija.
Tapos tingin mo sa NFA, pangkain ng baboy? Wala kang alam. TI mo. Sabi po dito. Bakit nasasabi ito mga sangkay? Kasi nga po, nung nilait po ng ating Vice Presidente ang 20 pesos na bigas, mga magsasaka po ang unang tinamaan. Sila po talaga yung tinamaan dyan, hindi po yung government. Bakit? Saan ba nanggagaling yung NFA rice? Galing po sa mga masisipag nating mga magsasaka. At papaano naman po yung mga kababayan natin na 20 pesos lamang po na bigas yung gusto nilang bilhin? Sila ba ay mga baboy? Kasi yun po yung pagkakadescribe ni VP Sara. 'Di ba? Mga sangkay, lumalabas yung pagiging mata pobre ng ating Vice Presidente. Mio Marimar, nakakatakot itong maging presidente, ha? Nung tutuusin. Anak ko po, 2025 pa lang, masisira ka sa ginagawa mo. Pambihira ka. O yan, malulutong mga sangkay. Nabanat ang, ngayon hindi lamang po siyang nagsasalita. Napakarami mga sangkay nagsasalita kay VP Sara. Bakit? Hindi nga po nagustuhan itong statement ng Vice Presidente. Pagiging ano yun eh, pagiging mata pobre yung ginawa niya mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, guys. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.